Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Si Aiza, agad na nag-angat ng mukha si Lenny nang marinig ang boses na iyon. Isang beses lang silang nagkausap pero nakapagkit na iyon sa memorya niya. Mabuti naman at dumating ka na. Nakahinga siya ng maluwag pagkakita kay Adrian. Hindi na niya pinansin ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Agad na hinubad niya ang suot na delantal at ibinigay iyon kay Milet. Ikaw na muna ang bahala rito sa ihawan. Tumango lang ito. Sa bahay na lang tayo mag-usap, sabi niya rito. Alam niyang wala roon sina Tita Edna at Lily dahil narinig niyang magsa-shopping daw ang mga ito. May hinala na siya kung saan galing ang pera ng mga ito. Umalis din si Aiza kanina pagkaalis ng mag-ina. Pero madali na niyang mapapauwi ito kung sakasakali. Ilang saglit pa ay nasa tapat na ng bahay nila ang sasakyan ni Adrian. Nang makapasok siya sa loob ay bigla siyang nag-alangan. Nakakahiya yatang ipinakita pa niya rito kung gaano kaliit ang bahay nila. Pero pinalis niya iyon sa isip. Kung si Aiza nga ay nagawang tumira doon, hindi naman siguro ikamamatay ni Adrian ng ilang minutong pagpasok sa bahay nila. Iminuwestra niyang umupo ito. Pinigil niya ang matawa nang lumagotok ang puwet nito sa matigas na foam ng sopa nila. Nasaan si Aiza? Tanong nito. Lumabas lang sandali, sagot niya. Bakit ang tagal mong sunduin si Aiza? Hindi ko alam na naglayas siya. Kararating ko lang galing sa Taiwan para sa isang business transaction. Nang malaman ko sa maid na ilang araw nang hindi umuwi si Aiza ay hinanap ko agad siya. Kinontak ko ang mga kaibigan niya at mga kamag-anak namin. Nang hindi ko siya makita sa mga iyon, ay ang lugar ninyo ang naisip ko. Paliwanag nito. Kaya pala mukhang haggard pa ang hitsura nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideya na maupo siya sa tabi nito at haplusin ang mukha nito sa pag-asang mawala ang pagod na nakikita niya roon. Pinalis niya iyon agad sa isip. Gusto mo ba ng juice o kahit anong maiinom? Naalala niyang itanong. Umiling ito. Ang gusto ko lang ay maisama na si Aiza pauwi para makapagpahinga na ako. Talagang kailangang maisama mo na siya pauwi. Hindi siya mapapabuti rito sa amin, sabi niya. Halata ang pagtataka sa mukha nito. Gayunman ay hindi na ito nag-usisa. Alam kong wala akong karapatang makialam sa inyong magkapatid. Pero nagsabi sa akin si Aiza tungkol sa inyong dalawa. Bahagyang kumunot ang noo nito. Naging alerto ang mga mata. Mr. Aquino, bakit hindi mo bigyan si Aiza ng kahit kaunting panahon mo? Baka iyon lang ang kailangan niya para hindi na siya maglayas uli. I don't believe this. Halata nga sa boses mo. Gusto niyang sabihin dito. Nang muli itong magsalita ay medyo mahina na ang boses. Hindi ko alam kung ano pa ang nasabi sa'yo ni Aiza tungkol sa amin. Pero kagaya nga ng sinabi mo, wala kang karapatang makialam sa amin. This is a family matter. Nagkibit balikat siya. Suggestion lang naman ang sa akin, Mr. Aquino, para hindi ka na uli mamroblema sa kapatid mo. I don't need your suggestion. Pinal na sabi nito. Ang kailangan ko ay si Aiza. Nakipaglaban siya ng titigan dito. Gusto niyang alugin ang ulo nito para matauhan. Tumayo na siya. Tatawagan ko lang siya. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Tinungo na niya ang kwarto. Kinuha niya sa cabinet ang cellphone na binili ni Aiza para sa kanya. Ipinagpasalamat niyang kahit hindi siya interesado ay pinagtiyagaan ni Aiza na ituro sa kanya kung paano gamitin iyon. Nasaan ka? Tanong agad niya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya.
Malapit na riyan. Ikaw? Tanong nito. Dito sa bahay. Naguguluhan man ay sagot niya. Mabuti at nandyan ka para makapag-usap tayo ng maayos. I have good news for you, Lenny. Pero sa bahay ko na sasabihin sa'yo. Malapit na ako. Pagkasabi niyon ay nawala na ito sa kabilang linya. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa taguan niyon. Pag-alis ni Aiza mamaya ay isasauli na niya iyon dito. Napatigil siya sa paghakbang nang lumabas siya sa kwarto. Nakatulog na si Adrian. Nakapatong ang dalawang paa nito sa mesita. Sa laki nito, alam niyang hindi ito komportable sa posisyong iyon. Halos kalahati lang ng likod nito ang nakasandal sa sandalan ng sofa. Ang ulo nito ay nakasandal sa dingding na kahoy. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito. Gising man o tulog, hindi maikakailang gwapo talaga ito. Kahit pa nga, bahagyang nangingitim ang baba nito sa stubbles na tumutubo roon. Pero magkaiba ang ibinibigay nitong impresyon sa kanya sa magkaibang estado ng alertness nito. Kapag gising, puno ito ng otoridad. Pero ngayong natutulog ito, para itong isang sanggol na nangangailangan ng kalinga. Lumalambot din ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kagustuhang lapitan ito at haplusin ang mukha nito, na para bang maaalis niya ang pagod na nararamdaman nito. I've got good news for you, Lenny! Parang kulog na bungad ni Aiza nang biglang pumasok ito sa pinto. Otomatikong sinaway niya ang pag-iingay nito. Natigilan naman ito nang makita si Adrian. Anong ginagawa niya rito? Tanong nito. Bahagyang gumalaw si Adrian. Nahiling niya na sana ay makapagpahinga pa ito kahit kaunti. Pero sa malas ay mababaw lang ang tulog nito dahil ilang sandali pa ay nagmulat na ito ng mga mata. Aiza? Tawag nito sa kapatid. Ibinaba nito ang paa sa sahig at dumiretso ng upo. She found his voice sexy. Kapag pala ganoong bagong gising ito, ay parang nang aakit ang boses nito. Ipinilig niya ang ulo para walisin ang agiw sa utak niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Aiza sa kapatid. Defensive agad ang tono ng boses nito. Sinusundo ka. Sagot ni Adrian. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa noo nito. Again, she found that gesture cute. Hindi ako sasama sa'yo. Matigas na sabi ni Aiza. I've found myself a new home. Tumingin ito sa kanya. And a new sibling. Marahas na bumuntong hininga si Adrian. Napag-usapan na namin ni Lenny na uuwi ka ngayon sa Hindi mo ba ako narinig? Putol ni Aiza sa sinasabi ni Adrian. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ka pa rin ba sasama kahit nasabihin ko sa'yong kasama natin si Lenny sa pag-uwi sa bahay natin? Ano? Bulalas niya. Pakiramdam niya ay nalipat sa kanya ang paghihisterya ni Aiza sa sinabi nito. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Adrian. Ano ba ang pinagsasabi nito? Napansin niyang nagpalipat-lipat ang tingin ni Aiza sa kanila ni Adrian. Totoo ba yun, Lenny? Yup. Maagap na sagot ni Adrian. Kaya kung ako sa'yo, mag-empake ka na ng mga gamit mo bago pa magbago ang isip ni Lenny. Gee, I can't believe this! Napapalatak na sabi ni Aiza. Bumaling ito sa kanya. Thanks! Sigurado akong mas magiging masaya tayong dalawa sa bahay namin. That I promise you. Nang makapasok ito sa kwarto, ay hindi makapaniwalang hinarap niya si Adrian. Tumabi siya rito at kahit gigil na gigil, ay pilit niyang hininaan ang boses. Ang sabi ko, isama mo pa uwi si Aiza sa inyo. Hindi ko sinabing kasama ako. Nagkibit balikat ito. Nakita mo naman siguro ang conviction ng kapatid ko na wag sumama sa akin. At nakita ko naman ang concern mo sa kanya. Unless, nagkakamali ako ng pagbasa sa'yo. Alam kong gusto mong tulungan si Aiza. Ito ang naisip kong solusyon. We hit two birds with one stone. Mapapauwi natin si Aiza sa bahay at matutulungan mo siya. Tiningnan niya ito ng masama.
Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatiling ganoon. Basta bigla na lang siyang nailang. Saka lang niya na-realize na halos magdikit na ang mga mukha nila dahil sa pagnanais niyang wag marinig ni Aiza ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod na umiling siya. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Talagang hindi pwede. Sabay silang napalingon sa gawi ng pinto. Madilim ang mukhang nakatingin sa kanila si Tita Edna. Nasa mukha nito ang pagdududa sa nadat ng eksena. Mabilis na lumayo siya kay Adrian. Ma, kaninong tsedeng yung nakaparada sa harap? Tanong ni Lily na halos kasunod lang ni Tita Edna na pumasok. Parang namatanda ito nang makita si Adrian. Titig na titig ito kay Adrian. Nalaglag pa ang ilang paper bags na dala nito. Patay. Lalong gugulo ang usapan sa pagdating ng mga ito. At tila parang lalong makumpleto ang cast ay lumabas pa mula sa kwarto si Aiza. Marahil ay narinig nito ang komosyon sa salas. Tita Edna, kapatid ko, si Kuya Adrian. Ani Aiza na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Tumayo si Adrian at inilahad ang kamay sa tiyahin at pinsan niya. Halos mag-unahan pa ang mag-ina sa pagtanggap sa kamay ni Adrian. Pasensya ka na iho, akala ko kasi nakikipagtanan sa'yo si Lenny. Ani Tita Edna. Muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Nakaismid naman si Lily. Si Aiza ay bahagyang ngumiti na tila nanunukso. Si Adrian naman ay nananatiling blanko ang mukha. Maupo ka uli iho, sabi ni Tita Edna. Naku naman Lenny, hindi mo man lang ipinagtimpla ng Diyos ang bisita mo. Ako na ang magtitimpla ma. Pagbubuluntaryo ni Lily. Nginitian pa nito si Adrian. Gumanti naman ang ngiti si Adrian. Umangat ang isang kilay niya. Sa ilang pagkakataong nagkaharap sila ni Adrian ay hindi pa siya nginitian nito kahit minsan. Ano nga uli yung narinig ko kaninang ayaw sumama sa'yo ni Lenny? Usisa ni Tita Edna. Napatingin siya kay Aiza. Nag-a-assure ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Susunduin ko na kasi si Aiza. Gusto ko sanang may makasama siya sa bahay at sa mga lakad niya kaya isinasama ko si Lenny. Gusto mo siyang kuning PA ni Aiza. Sabad ni Lily. Ano kayang timpla ng Diyos ang ginawa nito at ang bilis-bilis makabalik? PA? Anong PA? Tanong ni Tita Edna. As in, personal assistant. Pinagandang tawag sa alalay. Paliwanag ni Lily na umupo sa tabi ni Adrian. Gusto niyang kilabutan sa ginagawa nitong pagpapapungay ng mga mata kay Adrian. As I was saying, hindi niya alam kung nakaringgan lang niya pero parang iritado ang boses ni Adrian nang muling magsalita. Inaalok ko ng trabaho si Lenny bilang confidant ni Aiza. Kung ayaw ni Lenny, ako na lang ang alokin mo ng trabaho, sabi ni Lily. 3 pares ng matatalim na mata ang tumingin dito. Napilitan itong tumahimik na lang. Alam mo kasi Adrian, sa aking inihabili ng nanay niya iyang si Lenny. Ako na lang ang natitirang kamag-anak nila rito sa Maynila. Baka kasi magalit ang nanay niya kapag nalamang pinayagan ko siyang sumama sa inyo. Paliwanag ni Tita Edna. Aiza snorted. Pareho silang hindi kumbinsido sa acting ni Tita Edna. Pero madiplomasya si Adrian. Pwede niyo namang dalawin si Lenny sa bahay anumang oras niyo gustuhin para malaman niyo ang kalagayan niya sa bahay. Napansin niyang bahagyang kumislap ang mga mata ni Tita Edna. Pero nagpakipot pa ito. Hindi ko talaga alam kung papayagan ko siya. Baka kasi, siguro naman ay nasa legal na edad na si Lenny para magpasya tungkol sa bagay na yon. Putol ni Adrian sa sinasabi ni Tita Edna. Tumingin pa ito sa kanya na tila naghihintay na magsalita siya. Umiling siya. Hindi ako pwedeng umalis dito. Of course you can, sabi naman ni Aiza. Mag-uusap muna kami ni Lenny kuya. Ikaw na muna ang kumausap kina Tita Edna. Madali naman silang kausap. Basta masiguro lang natin sa kanila na safe si Lenny sa atin. Naguguluhan man ay nagpatianod na lang siya kay Aiza. Halos hilahin siya nito papasok sa kwarto. Alam mong hindi ako pwedeng umalis dito, sabi niya.
Dahil sa nanay mo. Don't worry, nakahanap na ako ng solusyon sa problema mong yan. Sabi nito. Hinagilap nito ang purse na dala kanina. Binuksan nito iyon at iniabot sa kanya ang isang sobre. At tubiling kinuha niya iyon. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Paano ang isang sobre ang magiging solusyon sa problema niya? Bakit hindi mo kaya basahin ang nakasulat dyan? Tumalima naman siya. Umawang ang bibig niya nang makita ang pangalang nakasulat doon. Leila Buwan. Kasama niyon ang return address nito. Kung hindi maagap na takpan ni Aiza ang bibig niya, ay kumawala na ang sigaw niya. Paano? Kanino mo nakuha ito? Hindi magkandatutong tanong niya. Pumunta ako sa post office kanina at hinanap ko ang nakasay na kartero dito. Kinausap ko siya at pinakiusapang ibigay sa akin ang sobrang yan. Paliwanag nito. Sinuhulan mo siya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Agad na bumakas ang guilt sa mukha nito. Oh, I had to. Mukhang pera ang karterong iyon. Sinabi niya sa akin kung magkano ang ibinibigay ng tita Edna mo sa kanya para ibigay ng kartero ang mga sulat ng nanay mo. Magkano? Kahit paano ay nanlumo siya. Na may mga taong ipinagpapalit ang trabaho dahil sa pera. Ikinumpas nito sa hangin ng isang kamay. It's nothing. Sabi nito at binalikan ng pag-iempake ng mga gamit. Ang nanay mo lang ang dahilan kaya ka nagtitiis dito. Ngayong nasa iyo na ang address niya, wala nang dahilan para manatili ka rito. Malaya ka na, Lenny. Parang noon lang niya na-absorb ang lahat ng iyon. Nang hihinang napaupo siya sa gilid ng kama. Naririnig niya ang mga boses sa labas pero wala na siyang naiintindihan sa mga iyon. Malaya na ako. Naramdaman niyang umupo rin si Aiza sa tabi niya. Sumama ka sa amin, Lenny. Noong mapatira ako rito, narealize ko kung bakit ang lungkot-lungkot ko tuwing nasa bahay ako. I wanted a family. Napatingin siya rito. Pero may pamilya ka na. Nasa labas ang Kuya Adrian mo. Umiling ito. I guess it's too late para maging close ako sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Is it really too much to ask na samahan mo ako sa bahay namin? Napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ay napatingin siya sa hawak na sobre. Si Aiza ang dahilan kung bakit mula sa sandaling iyon ay malaya na siya makipagsulatan sa nanay niya. At hindi siya maramot para hindi pagbigyan ang kahilingan ni Aiza. Sige, pumapayag na ako, sabi niya. Todo ang pagkakangiti nito. We're gonna have a great time together. I promise you. Tuwang-tuwang niyakap siya nito. Gumanti siya ng yakap. Inignora niya ang takot na nararamdaman. Aalis na siya ng lugar nila. Sa lugar na nakasanayan niya. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan niya sa desisyon niyang iyon. Pero umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Ito na nga kaya ang panahong hinihintay ni Lenny para magbago ang takbo ng buhay niya? Abangan natin sa susunod na kabanata.